Recording in progress. Sige po, marami pa po sa unahan. Welcome po kayo dito po sa JEDSA 9. Praise God, siguro po naninibago tayo. Bakit parang iba po yung ambience natin? Wala tayo sa JEDSA 8. Amen? Hallelujah. Dahil ang JEDSA 8 po ay lumipat na sa bandang Hera. Kung hindi po ako nagkakamali, nandun na po sila. Kaya dito po yung ating pong venue sa JEDSA 9. Amen. Muli po, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Higit po sa ating Diyos na buhay. Amen. Even yung mga nasa Zoom, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kung pwede po, paki-open po ng camera upang kayo po ay aming pong masilayan. Praise the Lord. Amen. Higit sa ating Diyos na banal, siya po ay ating pong wini-welcome sa lugar na ito at ang ating pong mga ina-acknowledge din po natin, ang ating pong mga tagapanguna, ang ating pong council sa pangunguna po ni Pastor Joseph Monteroyo at ang kanya pong mga kasamahan na si Pastor Ruel, Pastor Joey Sante, and Pastor Robert Manalo. Amen. Today is first Monday of the month. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. This October 6, 2025. At tayo po ngayon ay gaganap ng Hope Day. Ano po ba yung Hope Day? An hour of prayer and empowerment. Amen. And I do believe that we are all excited na tayo po ay magsama-samang muli upang tayo po ay makapakinig ng banal na salita, makapagpuri at makapagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! Before we start po, I will read this verse in Psalm 133 verse 1. Ang sabi po doon, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Amen. Amen? In Psalm 95 verse 6, ang sabi po doon, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen. Hallelujah. Kaya handa na po natin ang ating po mga sarili at tayo po ay magpupuri at sasamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Ating pong wini-welcome. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Wini-welcome po natin ang United, hallelujah Lord God, United Worship Team. Amen. Upang sila po ay magbigay ng papuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. At sasabayan po ito susundan po ito ng pambungad na panalangin ni Pastor Elmer. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ba ay ready na upang magpuri at sumamba sa ating Diyos. Amen. I believe na bawat isa sa atin ay before coming here ay talagang naghanda to meet the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. At sa gabing ito, bago po tayo musa doon sa ating gagawin sa gabing ito ay let us just come. Sabi nga kanina ng ating presider, come, sabi, di ba? Let us bow down and worship the Lord. And same as how the Lord wants us to come also before Him boldly, no? Kagaya ng ating Panginoong Jesus, no? He is our mediator. Amen. He is our high priest. Tayo lamang ay makakalapit kung tayo ay malinis sa harapan ng ating Panginoon. Although hindi po tayo perfect, but God wants us to be humble before Him, no? Bago tayo lumapit, bago tayo umawit, let us just ask the Lord, cleanse us, O God, no? Kagaya nga ng sinasabi ng Hebrews 4, no? Napakaganda ng sinasabi niya dito. So then, sabi niya, since we have a great high priest
who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses. Naintindihan ng Lord yung ating mga weaknesses. For He faced all of the same testings we do. Yet He did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Amen. Yes, O God, naririto ang iyong mga anak, O Diyos. Patuloy, Lord, na nagpapakumbaba, O God. Only by your grace, Lord God, not because of what we do. We are nothing, Lord God. We are nothing kung wala ka, Panginoon, sa amin, O Diyos. And because, if not of your grace, O God, we cannot stand here, Lord God, at aawitan ka, Panginoon. Hallelujah. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come into your presence. You draw us, and now by your grace we come, and now by your grace we come. Yes, Lord. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Yes, Lord. Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace, oh God.
your grace we come. And now by your grace we come. Now by your grace we come. Yes, Lord. Thank you for your grace, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, ating palakpang muli ating buhay na Diyos. Yes, so Lord, we praise you. We glorify your name. Thank you for your abounding grace, O Lord God. Your unending mercy, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Lord God. Thank you, Lord, for what you've done on the cross for us. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tunay na ikaw ang nagmamahal sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming sinasamahan. Patuloy mo kaming nilingap, Panginoon, bawat isa, O Diyos. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Diyos. Amin kang pinapangaralan, Lord God. We honor you, Lord, in this place, O God. Hallelujah. Thank you for your holy presence upon this place. Holy Spirit, we invite you in this place. Hallelujah. This is your place. This is your sanctuary, O God. Hallelujah. Hallelujah. Continue to flow in this place. Hallelujah. We allow you, Holy Spirit, hallelujah, to do, Lord God, your will tonight sa bawat isa sa amin, O Diyos. And Lord, it's only by your grace that we can stand in your presence, O Lord God. Hallelujah. Lord, apart from you, we can do nothing, O Lord God. We acknowledge, O Lord God. Lord, we acknowledge our frailty, Panginoon, aming mga kasalanan, O Diyos. And it's only by your grace, Lord God, kami, Panginoon, ay makapagtatayo, Panginoon, sa iyo pong harapan sa oras ito, Panginoon. And Lord, you want us, Lord God, a honest heart, Panginoon, sa inyong harapan, O Diyos. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, mangusap sa bawat isa, Panginoon, upang maranasan po namin kayo, Panginoon. Hindi lumipas, Panginoon, ang gabing ito, Lord God, na hindi namin natanggap ng buo, Panginoon. Ayun niya, nais sa bawat isa sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. We come unto you, Lord God, with a humble heart, with an expectant heart, O Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Through our faith, O Lord God, that you will move to each one of us, Lord. That you will refresh us once again tonight, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hindi ko man alam ang bawat isa, Panginoon, but you know each one of us, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, we allow you, Lord God, in our lives. Come on, church, let us allow God to move in our lives, in our hearts. Hallelujah. Hallelujah. Speak to Him right now. Tell Him, Lord, I need you, Lord God. Lord, I need you. Hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. Kayo po ang manguna sa bawat isa, Panginoon. And Lord, we continually entrust your service tonight, O Lord God. This is not just a Levite service, but Lord, this is your service, Lord God. Continue to minister to each one of us tonight, O Lord God. And we believe that you have something good in store to each one of us, Lord God. Hallelujah. And our lives will never be the same again. Hallelujah. Salamat, Panginoon. It's only by your grace we come, Lord God, with earnest heart, Panginoon. Hallelujah. Lord, we acknowledge you, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Patuloy mong sangkapan, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon. Tulungan, O Diyos, sa lahat po ng tatayo, Panginoon, sa lugar na ito. At kayo po ang ma-please namin, Lord God. Hindi kami ang ma-please, but you, Lord, sa aming pag-awit, sa aming pagtawag sa iyo, Panginoon. And Lord, continue, Lord God, to move in this place, O Lord God. Even our brethren, Lord, sa Zoom, O God. Thank you, Lord God, that your power is unlimited, O Lord God. Continue to reach their lives, O Lord God. And God, we pray, O God, na kayo po patuloy na mag-manifest sa lugar na ito, Panginoon. Signs and wonders, Lord God. Everyone, Lord God, we experience your power. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Indeed, Lord God, as we come to you, Lord God, with a sincere heart, you will hear us, O Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy mo na, Panginoon, sinasagot, Panginoon, kinakausap ang bawat isa, Panginoon. Lord, as we lift your name tonight, Lord God, in this place, give us a one heart, Panginoon, in one accord, Lord God,
to exalt your holy name and to give glory, Lord God, to give glory to your name because you deserve, Lord, to be worshipped and adored in this place, oh Lord God. We thank you, God, for the freedom, Lord, that we can worship you in this place, in this land, oh Lord God. And Lord, until now, Lord God, thank you, Lord, for this privilege, Lord God, that we can come to you, Lord God. It's a family, Lord God, of believers, Lord God, that we can worship you, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa lahat po ng tatayo sa lugar nito, Panginoon, sa stage nito, Lord God. Lord God, kayo po ang manguna sa kanilang mga buhay. At hayaan niyo, O Diyos, na iyo lamang, Panginoong pangalan sa may taas at ang iyong kalooban, Panginoon, sa maganap sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And you know, Lord God, our burdens, Lord God. And we believe, Lord God, na ito na po, Panginoon, yung pong tinugon, Panginoon. And Lord, we have this joyful heart to worship you, to exalt your name, O God, sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papurit pa salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord! At dahil tayo po ay we can come boldly, no, to the throne of the grace of our Lord Jesus. Let us declare continuously His goodness. Amen. His faithfulness, His love that endures forever. Amen po ba? Hallelujah. Yes, Lord. You are worthy, O God, of all praises, Panginoon. We will exalt you, O God and King, and praise you, Lord, forevermore. No? Hindi lamang sa henerasyon na to, kundi sa mga darating pa nating mga henerasyon. God will be exalted in every generation na darating. Hindi po ito mawawala. Amen. Hallelujah. Come on. Let each generation, let its children of your mighty acts, let them proclaim your power, O God. The Lord is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. The Lord is good to everyone. He showers compassion on all His generation. Tayong lahat ay nakaranas ng goodness ng ating Diyos, ng pag-ibig ng ating Diyos. Amen po ba? Woo! Come on, church! Let us declare, God is good! Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Come on, church. Declare, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! Come on, church. Declare, the Lord is good in my life. Lord, you are good and your mercy endures. Yes, oh God. Your mercy and your love, your kindness, oh God, endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship. Yes, Lord, we worship you for who you are, oh God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Woo! So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Woo! You are good all the time. All the time. Yes, Lord. You are good.
continue to declare that you are good, O Lord. Your love endures forever, Panginoon. And that, Lord, thank you for the blood of the Lamb that cleanses us, O God. That, Lord, made us free, Lord God, sa lahat ng bondage, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. And this life, O God, we will continue to surrender to you, Panginoon. We continue to offer to you, Lord God, as a living sacrifice, Panginoon. Hallelujah. This life, O Lord God, is in you, Panginoon. Our hope is in you, Lord God. Panginoon, wala kaming ibang aasahan, O Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. We will meditate, O Lord God, on your goodness, and your faithfulness, and your love, Panginoon. We'll continue to meditate, Lord God, and tell it to our children, Panginoon, kung gaano ka, O Diyos, kabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Hallelujah. My life is yours. My hope is in you only. And my heart you hold. 'Cause you made this sinner holy and holy. Thank you, Jesus. Holy. Yes, Lord God, your glory is so beautiful, Panginoon. Your glory is so beautiful. I fall onto my knees in awe, and the heartbeat of my life is to worship in your light. 'Cause your glory is so beautiful. Your glory is so beautiful. Yes, oh God. Come on, church. My life is yours. My hope is in you only. And my heart you hold. Thank you, Jesus. 'Cause you made this sinner holy and holy. And holy. Yes, Lord. 'Cause your glory is so beautiful. I fall onto my knees in awe, and the heartbeat of my life is to worship in your light. 'Cause your glory is so beautiful. Your glory is so beautiful. Glory, glory, hallelujah.
Panginoon, once again, O God, Ikaw ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. And Lord, Ikaw, O Diyos, be magnified, O Lord God, in this place. You are our God, at wala kang katulad, Panginoon. Your faithfulness and your love endures through all generations. Lord, to you all the glory, O God. Giving you all the honor, Panginoon, and the highest praise, Lord God, in the mighty name of Jesus, and through the guidance and power of the Holy Spirit. And all the saints of God will shout, praise the Lord! Woo! Thank you, Lord! Hallelujah! Praise you. Praise the Lord. Isang magandang gabi po. Yung mga bagong dating po, pwede pa po dito sa unahan. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen. Naranasan niyo po ba yung kagandahang loob ng ating Panginoon sa oras na ito? At alam po natin na bumaba po ang glory ng ating Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dahil sa ating pong pagpupuri at pagsamba, alam po natin ang ating pong Panginoon na siyang kumikilos sa lugar na ito. Amen po ba? Hallelujah. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, atin pong ihanda ang ating pong mga sarili. Hallelujah. Dahil alam ko na we are all excited once again at tayo po ay pumokus sa salita ng Panginoon. Amen. Wala po tayong gagawin kundi makinig. I-absorb po natin ang lahat ng salita ng Panginoon ngayong gabi because this is a very special day na kung saan ito po ang araw ng ating pong pananalangin. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, ang sabi po, may babasahin lamang po akong isang verse. Ang sabi po sa Daniel 9, verse 23, when you pray with sincerity, God responds with love, clearly, and purpose. Amen? Hallelujah! Alam ko po, ang ating pong exhorter for tonight ay kilala po nating lahat. Amen? Hallelujah! Kaya tinatawagan ko na po ang ating pong exhorter for tonight. Wala pong iba. Hallelujah, kundi si Pastor Antonio Dong Iscueta. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating Pastor Dong. Praise the Lord. Amen. Praise God. Bigyan natin ng best clap offering ang Panginoon. Ayan po. Praise God. Praise. So nararapat lamang talaga na the best ang sa Panginoon. Amen? So, at po ba ay nakahanda na makinig ng salita ng Diyos? Praise God. So ang objective po ng message ng Lord, ang short message ng Lord, ay upang tayo pong mga mananampalataya ay maipamuhay natin yung nais ng Diyos talaga sa ating lahat. Amen po. At ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon na maghatid ng kanyang mga salita sa gabi pong ito. Sige po, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. And dear Holy Spirit, you are most welcome in our midst. Malaya po kayo mga kilos. I-anoint nyo po ang puso ng bawat isa. Loobin nyo po na maunawaan po namin ang iyong nais iparating at sa iyo pong tulong at sa anointing mo ay mai-apply po namin, maipamuhay po namin ang napakahalagang bagay na nais mo sa amin po. At sa oras pong ito, may ingat ko pong pinapasailalim sa kapangyarihan mo ang mga salita na amin pong maririnig. Pagpalain mo po at basbasan at maging kalakasan sa aming lahat at makapag-minister po sa aming mga buhay. Salamat po, ikaw lang amin tinataas. Noon, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name. Amen! Praise God at welcome din po yung mga nasa Zoom. Ayan, suot ko muna yung aking
Mata. Okay. So, ang title po nito, The Secret of Ultimate Fulfillment. So, wala po akong naihandang PowerPoint, pero sinabihan ko po ang mga kapatid na i-post po yung isang verse lang po yung ating pong pag-uusapan. Matatagpuan po ito sa Psalms 27, verse 4. Ayan. Okay? Kinuha ko po sa ESV. Ang sabi po rito, one thing have I asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, ang sumulat po nito ay mismo ang hari ng Israel, si King David. No? Kung atin po makikita po dito, wala po itong plan B. Ito po yung isang uri ng panalangin na walang option, walang plan B. Talagang direkta po nag-iisa. No? Ang sabi niya, one thing. Hindi niya sinabi, one of the few, one of the many. Kundi, isang bagay lang ang aking hinihiling sa Diyos na aking i-desire, no? Aking mimithiin o aking hahanap-hanapin, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. No? Itong taong ito na sumulat nito, katulad lang po natin, ordinary po yan. Alam naman natin ang pinagdaanan niya, no? Alam natin, nagkasala, bumagsak, alam natin, nagkamali, pumalpak, at alam din natin kung paano po siya itinaas ng ating Panginoon. At inilagay po siya sa posisyon na pinakamataas, no, sa bansang Israel. Siya po ay naging hari. Pero sa kabila po ng lahat ng yan, no, mapabagsak po ang kanyang sitwasyon, nasa taas ang kanyang sitwasyon, never pong nagbago yung kanya pong desire. Kaya siguro po, no, tinagurian po siya na the man after God's own heart. Matindi po ito, mga kapatid. Minsan binubulay-bulay ko po yung panalangin ito at saka yung puso na sinasabi ng Diyos. A man after God's own heart, hindi po biro talaga. No? Marami po siyang napagdaanan, pero nanatili po siya na nagtiwala sa ating Panginoon. Ang sabi niya diyan, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So, at inaffirm po niya sa Psalms 23 verse 6, no? I shall dwell in the house of the Lord forever. No? Palagi niyang dinidiin talaga na nais niyang manatili, nais niyang doon manalagi sa bahay ng Panginoon. Anyway, yung dwell po na tinutukoy po rito, no? Sa original text, yung mag-remain, no? Yung parang manirahan, okay? Mag-abide. Hindi po yan pa every Friday lang, no? Every Sunday lang. Ito talaga all the days of his life. So ganyan po kasi di yung kanyang pananalangin at pagnanasa na maranasan po niya ang Panginoon. David prayed that he would abide in God's presence all the days of his life. At ano po yung house of the Lord dito po, no? Sa Leviticus 26:11, meron po yung binanggit diyan.
na mismo ang ating Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang nagsabi na nangako sa mga Israel, I may dwell in you. No? At kahit saan kayo pumunta, kasama niyo ako. And I will be your God. And you will be my people. No? Kakaiba po. Yung pagnanasang iyan, na naranasan po ni King David, no? Even sa Psalms 26 verse 8, Lord, I love the house where you live, the place where your glory dwells. Psalms 26 verse 8. Ano po ang meron dito? Ayun ang tanong. No? Sa dami-dami ng tao at mga lingkod ng Lord, kahit sa panahon na yun, bakit itong taong ito ang kakaiba, ang pagnanasa sa lahat? Ngayon, matanong ko po kayo, ano po ang inaasam-asam natin sa buhay natin? Ano yung pinapangarap natin? Ano yung gusto natin sa buhay po natin? Siyempre, lahat po tayo gusto nating sumagana, no? Yung iba gustong pumunta sa Canada, sa US, no? Gusto natin talaga na financially, materially, sagana po tayo. Malusog ang ating mga pangangatawan, no? Okay po 'yan. Pero alam po ba natin na meron pang mas mahalaga bukod diyan? Ang nakakalimutan ng mga lingkod ng Diyos, yung manalagi sa presensya ng ating Panginoon. Amen? So, ang aking tanong, Panginoon, bakit ganito? Anong meron diyan? Mga kapatid, tignan po natin. Balik po tayo ron, no? Sabi po diyan, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. No? To gaze upon the beauty of the Lord. Wow! Ha? Para, ano ba yan? Kasi, hindi ito yung titignan mo lang eh. No? Yung original word sa gaze, yung o-obserbahan mo, titignan mong maigi. No? Yung may atraksyon na pagmamasdan mo na humahanga ka. Yung una nakita ko yung Taal Lake na yan, parang drawing. Hindi ko inalis ang mata ko. Siguro, ilang minuto rin. Sabi ko, napakaganda nito. No? Kasi, alam niyo yung mga year 70s pa, no? 78, 79, napunta ako dyan. Para siyang painting. Hindi ko maalis. No? Kahit tayo, yung mga lahat naman tayo dumaan sa pagbibinata, no? Pag may nakikita tayong sister, no? Pagka gusto natin, nakikita mo, hindi mo inaalis yung mata mo, sinusundan mo pa talaga. No? Ha? Mga kapatid, itong sinasabi rito ni King David, to gaze upon the beauty of the Lord, ninanamnam niya. Yung beauty dyan, mga kapatid, nagre-refer sa favor, goodness, faithfulness. Ha? Lahat na magagandang katangian. Yan po ang kanyang gine-gaze, yan po ang kanyang ninanamnam. Alam po ni David na kayang-kayang i-release ng Lord ang kanyang kapangyarihan kapag siya po ay nangangailangan talaga ng tagumpay sa labanan. Tignan po natin yung verse 1, 2, and 3. Makikita po natin dyan. Brad, no? Okay. Bakit? Bakit niya ninanamnam? Bakit gano'n na lang? Kasi naranasan niya, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?
Ang Diyos na nagbigay sa kanya ng kaligtasan sa lahat ng kanyang laban. Kahit nung tinutugis na siya ni King Saul. Mga kapatid, maraming reason na mananamnam natin, no, ang beauty ng God. Alam niyo po, yung maunawaan natin, no, ng malinaw yung ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya at sa habag ng Diyos. Mamamangha po tayo. Totoo po yan. No? Dati sinasaktan natin sarili natin, namamanata tayo. No? May mga lumalakad ng paluhod para lang patawarin ng Diyos ayon sa ating pangunawa. Very religious tayo. Mga religious activity ginagawa natin. Masaya tayo nun. At ang pangunawa natin, para maligtas tayo, gagawin natin ang mga ito. Pero nung pinaunawa ng Lord, binuksan yung ating espiritu, na ang kaligtasan ay sa aking habag, sa aking biyaya. Mga kapatid, kakaiba yung mararamdaman natin. Sino rito nung nagsuko ng buhay sa Panginoon talagang may pagbabago? Kasi itong panalangin ito ni David, isa itong panalangin ng tunay na redeemed. Mga kapatid, nung nakakilala ko sa Panginoon, bagamat nung una, may mga time na nag-i-escape ako, pinagtiyagaan ako. Mga kapatid, nung hinipo ako ng Panginoon, hindi ako nag-a-absent. Pag wala akong sasakyan, nagtataksi ako. Nandoon pa kami sa Sarapia. At nung nalipat kami rito, pag wala akong sasakyan, umalis ako ng maaga, naglalakad ako. Prayer meeting, may Bible study kami sa Hosyanko. Pag ako nagbabakasyon, niyayaya ako ng parents ko, halika, punta tayo ron. Simba tayo. Okay, sasama ako sa inyo, pero mamaya, sama kayo sa akin. Ayaw na nila. Wala pa ako na gawain ng JILGM. Nagpupunta ako sa PUP. Mag-isa po ako. No, hinahanap-hanap ng aking puso yung gawain talaga. Kakaiba po. No? From baby Christian, naranasan ko po mga kapatid na nananabik ako sa pakikinig na salita ng Diyos. Ngayon, pag walang sundo, hindi nagpupunta. Grabe, no? Hatid sundo na. Meron pang pagkain. Minsan, dadalhin pa ng mga cell leader. Ini-Starbucks pa. Mga kapatid, ayaw pa. At ang nakakalungkot minsan, among the members, yung workers talaga. Pag prayer meeting, hindi a-attend. Ang daming dahilan. Worker po yun, ha? Sabi ko nga, Lord, kung maunawaan po namin yung Psalms 27:4, napakaganda po. Dito po, sa verse na ito, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall be afraid? Ito po yung believer's divine assurance. Dinemonstrate po rito ni King David yung kanyang matindi at buhay na pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po ba masasabi po natin ito? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? David's protection, not only from being slain, but also from sinking in despair. Di ba? Lahat ng mataguan niya nung siya tinutugis ni
King Saul. At pag nalaman, pinapatay din eh. So hindi lang siya sa kamatayan. Iniligtas ng Panginoon. Pati doon sa yung emotional breakdown, alam niyo yung pag super stress ka, minsan maraming nadidepress, no, nau-oppress. Alam niyo sa mental hospital, taga Mandaluyong po ako. Nagpupunta kami nung maliliit pa kami. Totoo po yan. Yung palang mga yung mga nasiraan, hindi talaga sira ang ulo. Mga na-breakdown sila sa emotion nila. Iniwan ng asawa, no, hindi nakayanan, iba-iba. Nakikita niyo kung paano mag-oppress sa ang demonyo. Niligtas din siya diyan ng Panginoon. Mahirap yun nung hahantingin ka, papatayin ka ng hari. Nag-iisa ka, wala kang lahat ng puntahan mo papatayin din. Mahirap po yun. Pero naranasan po ni King David yung protection ng Panginoon. Kaya pagka pumupunta po siya, nananalangin siya, ang kanya pong pinagmamasdan ay yung beauty ng Panginoon. Yung favor, yung faithfulness, yung goodness. No? Hinahanap niya yung face ng Lord, hindi yung kanyang kamay. Alam niya na na kayang tulungan, kayang gumawa ng himala ng Panginoon. Pero every time na pupunta po siya sa presence ng Lord, wino-worship niya ang Panginoon. Hindi siya after doon sa tagumpay na yon, yung mga blessing na binibigay ng Panginoon. Hindi siya after po ron. After po siya, doon sa beauty ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, sabi ko parang mahirap. No. Merong Holy Spirit na tutulong sa atin. Tignan niyo po, balik tayo, Brad. One thing I ask. Yung word na ask diyan, ipinakikita na humihingi siya ng tulong talaga. Hindi sinabing one thing I need, one thing I want, one thing have I asked. Kasi alam niya, sa sarili niya hindi niya kaya. Pati ang kauhawan po, no, sa Word of God, kauhawan sa presence ng God, mga kapatid, pinagpipire din po yan. Hinihingi natin na uhawin tayo ng Lord. Bakit? Ang dami kayang distraction. No? Lalo ako, wala naman akong trabaho, minsan sa bahay. Manonood ako ng pelikula. Kasi meron kaming TV ngayon bago. Nasira yung luma, bumili si Isaac. Daddy, regalo namin sa iyo. Nilagyan ng Netflix, pero wala akong hilig doon. FPJ yung pinanonood ko. Pag nanonood ako ng FPJ, naalala ko yung mga panahon, mga pagka pangalawa na, ramdam ko na po yung yung kalabit ng banal na espiritu. Totoo po yun. Stop yan. Pasok ako sa kwarto. Nakatayo ako, kumakanta ako, lumuluhod ako. Kasi hindi matanggap ng espiritu ko na 2 pelikula, 3 pelikula, ubusin mo, Brad? Hindi. No? Nakukuha po natin. Yan po mga kapatid, no? Kung bakit itong si King David sa tuwing humaharap siya, inaasam niya ang presence ng Lord. Mga minamahal na kapatid, minsan napunta ako hindi naman depression, yung parang sabi ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Lord, bakit hindi ako bine-bless? Yung natatandaan niyo po yung na-assign ako sa Rabig, 10 months din ako dyan. Na-aksidente ako at kasama ko si Isaac. Yung accident na po yun, Tuesday po yun Bago ako bumiyahe, tumawag ako kay Pastor Emily. Umpisa na ba yung prayer meeting? Mag-uumpisa na. Bibiyahe kami. Doon ako dumaan sa lumang daan. Ang bilis ko po. 1:30. Sanay na akong dumaan doon Madilim siya, walang mga poste, naka-high beam ako. 1:30. Nakita ko may 2 truck. Nag-overtake ako. Pinatay ko yung high beam.
So nakita ko yung arko, yung lumang arko. Sabi ko, malapit na akong lumabas. Pagbukas ko nung ilaw, bumugat sa akin yung island na medyo malapad. Tapos poste na. Talagang, alam niyo, hindi mo na, pag ginanyan ko, talagang, nakita ko po siya, inihawi ko lang ganyan, pero tumama pa rin. Pag tama pong ganyan, maliit kasi item lang yung yung sasakyan eh. Tumila po na ganyan, tapos gumanon, sumadsad. Alam po nung nangyari po yon, talagang papatay siya. Pero nung umikot kami, nagkatinginan kaming mag-ama. Kasi yung inuupuan namin, ang liwanag. Ang liwanag po. Maya-maya nung tumigil na, dumilim na naman. Siguro mga 1 minuto mahigit. Wala kasing dumadaan eh. Maya-maya meron na kami narinig na nag-uusap. Umusok na ng itim, sabi ko sa kanya, anak, lumabas na tayo, baka umapoy pa ito. Eh nakaano ako sa ilalim, nasa ibabaw. Ako tumayo, tapos binubuksan, hindi ko makaya mabuksan. Siya tumayo. Ayun na yung paglabas po namin. Nangyari po yun. Tapos after how many days, kasi nga po pandemic, school and office supplies po yung tinda nung amo ko. Ako nagbabantay. Sarado ang school, sarado ang office. Wala kaming benta. Dati nakakabenta ako ng 2,000 to 3,000 sa isang araw. Naging 100, 200 reals. Walang pumapasok sa commercial center. Kinausap ako ng amo ko. Obserbahan natin ng 2 months. Pag walang nangyari, we will close the store. Tapos, mag-transfer ka. So, para akong sabi, ano ba naman? Tapos, kamunti pa kaming mamatay. Alam mo, inaano ko yung sarili ko, nangusap ang Lord sa akin. No? Binalik po ako nung kabataan ko. Alam nyo, nakita ko na may plano ang Panginoon. Nung ako'y 6 years old, sa Bicol, yung tren, yung sinasakyan namin na tren, tumaob po yun. No, talagang nakita ko ang dami pong nasugatan doon. Yung pagkataob niya, ako nasa taas, nakahawak ako sa bintana. Eh di ba yung mga lumang tren sa Bicol, pinaano sa akin ng Panginoon yan. Ha? Oh, payo ako. Sabi ng tatay ko, talon! Eh di tumalon ako. Tapos yung kuya ko tumalon. Tapos nagmamadali kami, nakaapak ako ng tain ng kalabaw. Kaya hindi ko makalimutan. Magdamag yung, walang hugasan yun. Kasi walang tubig talaga, naghintay lang kami ng panibagong tren. Tapos pangalawang aksidente, nakasakay ako ng tricycle. May hawak akong isang plastic, 1 kilong atis. Ang bilis ng driver, no? Nag-overtake, sumadsad, buhangin. Ako, talagang, yung pinakamotor, ang lalim ng kanal, pumunta ron, ikot yung tricycle. Kawawa yung driver, talagang ospital yun. Yung kasama ko sa loob, tumalsik. Alam mo ako nasa loob, umiikot yung tricycle, tumatakbo ako sa loob. Nung tumigil yung tricycle, tinignan ko yung atis, walang nadurog. Sabi ng Lord sa akin, yung atis, walang nadurog eh. Tapos ako, malinis. Praise God. Isa pa, na bagong born again. Kasama ko ang kumpare ko. Doon sa dagat, sa south. Pauwi na kami, no? Ay yung kapatid na nagmamaneho, masyadong malikot. Ginagalaw yung karistiryo, no? Eh ang bilis niya 110. Nung kagagalaw niya, di ko pala, sumampa kami doon sa gutter. Ay, babangga kami sa poste. Ako, kitang-kita ko, wala pa akong seatbelt dahil galing ako, kakaihi ko lang ba? Hinawing ganyan, lumipad yung sasakyan, boom! Eh, ang lalim, talagang kitang-kita namin. Si Pastor Romel, sa ilalim, sumisigaw yan eh. Alam niyo yung malaking bato na 2, doon kami sa gitna bumagsak, puro buhangin. Nayupi yung yung sasakyan. That time si Pastor Romel, pa lang yan super flyweight pa lang yung division. Kaya sa likod siya nakaupo.
Ngayon, heavyweight na. Sabi ko kung ngayon yan, hindi siya aangat ng mapipigilan eh. At ito po yung ika-4. Sabi ko, parang every 20 years kinukwenta ko. Pero alam mo, sabi ng Lord, ang dami mong pinagdaanan yan. Magpasalamat ka. Alam niyo, naluluha po ako. Sabi ko, itong huling aksidente namin, papatay ito eh. 130 ang liit ng sasakyan. Hyundai i10. No? Kaya makikita niyo yung peklat na itim dito ni Isaac. Yun. Dati ba tayo matanggal? Sabi ko, habang nakikita mo yan, naalala mo yung aksidente natin. Kaya mga kapatid, hindi ako maka-atras sa Panginoon. Dahil napakaraming bagay na ginawa niya. No. Pero hindi po yun ang dapat nating tignan. Yung faithfulness, yung favor. Pag tayo lumapit sa Panginoon, huwag yung Panginoon gusto ko nito. Panginoon ganito ang gusto ko. Panginoon ganito. Mga kapatid, alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Ang gusto ng Lord, isik natin yung face niya. Gaze upon the beauty of the Lord. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Okay. More than anything else in life, David wanted God himself. Mga minamahal na kapatid, ang presence ng Lord, this is our true home. Totoo po yan. Pag tayo namatay, iwan lahat. Nandun tayo sa presence ng Lord. Sabi ko, ang ganda. Ito pala ang tunay nating bahay. Pero napakaraming distraction. Maniwala po tayo, napakaraming distraction sa ating mga paligid at sa ating mga sarili. At number 1 na po dyan, yung ating mga personal na nais sa Panginoon o sa ating mga buhay. Amen? The one thing David asked of the Lord refers to the foremost ambition of his life. That which was of utmost importance to him. Ito pala yung hinahangad niya talaga. Foremost ambition. Hindi yung kanyang position, hindi yung kanyang power, hindi yung kanyang authority, kundi ang Panginoong Diyos. David, one thing was to know God through an intimate, lifelong relationship with Him. Wow! At inaffirm po yan ng ating Panginoong Hesus. Pakibukas po yung Luke 10:42, mga kapatid. Nagkukwentuhan sila. Luke 10:42. Mga kapatid, inaffirm po ito ng ating Panginoong Hesus. Tignan po natin ito. Ayan. Ito po, alam natin ito, di ba? Si Martha ay abalang-abala sa kusina. At si Mary ay umupo o lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Hesus nung siya ay dumalaw. Anong reaksyon po ni Martha? Nag-complain. Parang nagalit din siya. Lumapit siya sa ating Panginoong Hesus. Ano sabi ng ating Panginoong Hesus? But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Mga kapatid, anuman ang ating ambisyon, anuman ang nakikita natin, there is only one thing na necessary. Yung pong ating devotion, quiet time sa Panginoon. Kahit anong kabisihan natin, marami tayong activities, pero individual sa atin, ginigising po tayo ng Panginoon. Meron ba tayong wanting sa Panginoon?
Special hour, special day para sa Panginoon. Special moment. Meron po ba tayo niyan? Ang nakakaalam lang yan ng Diyos at tayo. Church, no? Magising po tayo. No? Kailangan po natin ang one thing na ito. Kailangan lumalim tayo sa pagkakakilala sa ating Panginoon. Upang sa ganoon, sa anumang pagsubok, anuman ang mangyari sa atin, nakikita natin ito sa God's point of view. Nakikita po natin yung plano ng Lord. Kasi di ba sabi ron, and inquire in His temple. Pag may mga nangyayari sa atin, mga kapatid, tinatanong ba natin ang Panginoon? O sinisisi natin si pastor, sinisisi natin si brother, naninisi tayo? Ano bang mga top times na, o mga crisis sa buhay natin, o ginagawa? Pero ganun pa man, no? Do sa presence ng Lord, you can inquire. Lord, ano tinuturo mo rito? Ha? Pagka lulusubin ni King David ng Israel yung kalaban, inquire sila sa Lord. Lulusubin ba namin ito, Lord? Panginoon, ito ba'y gagawin namin? Ganon din po, wala po yung pagkakaiba. At sa presence po ng Panginoon, matutugon po yan, mga kapatid. Mahirap nga, mga kapatid, pero sa tulong ng Banal na Espiritu, madidisiplina po tayo. Ha? Madidisiplina tayo, busy tayo sa trabaho, sa anumang gawain, mga kapatid, pero yung personal natin, we have one thing, and that is necessary. Ha? To see, to gaze the beauty of the Lord. And it is between you and God, between me and God. Wala pong nakakaalam niyan. Ang Diyos at tayo lamang. And that is the secret, no, ultimate fulfillment ni King David. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Meron po ba tayong natutunan, mga kapatid? Ngayon, nangungusap po ang Lord sa atin. Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi po natin nagagawa ito, simulan po natin. It is a good start. 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, hanggang maging habit po natin. Let us ask the Holy Spirit to help us. Hindi natin kaya. Let the Holy Spirit give us wisdom kung paano natin ito i-handle. Madiscipline po tayo. And we will pay the price. Sa simula, medyo mahirap. Pero kapag yan po ay naging habit natin, napakasarap po. Kahit medyo parang talunan ka, hirap ka, mararanasan natin yung dampi ng kaluwalhatian ng Banal na Espiritu. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. So, let us pray. Heavenly Father, we thank you. Dear Holy Spirit, salamat po. Akin pong ikinukumit ang bawat isa, Panginoon. Inilalagay sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa ilalim po ng iyong pamamahala. Sa kabila po ng aming kahinaan, dinideclare namin that you are strong. Patuloy niyo pong ilagay sa aming mga puso yung kauhawan sa iyong salita at sa iyong presensya. Nais po namin, Panginoon, na lumakad ng may katagumpayan. Hindi dahil sa mga nagawa mong
mga tagumpay sa aming mga buhay, kundi dahil sa aming pagnanasa na lagi po naming makakapiling at maranasan ang iyong presensya. Sa oras pong ito, maingat ko pong ipinagkakatiwala ang lahat na narito. Mga leaders mo, Panginoon. Mga lingkod mo. Patuloy na iyong ipadama ang iyong kagandahan sa amin. Hallelujah. Taste and see that the Lord is good. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, tumayo po tayo. And let us pause for a while. Ating pong damhin ang presence po ng Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, ay atin pong narinig muli ang isang paalala sa atin ng Diyos. Bilang kanyang mga anak, pinili. Tayo bang lahat ay mayroong puso katulad ng puso ni Haring David? Napakaganda po ang deklarasyon ni Haring David. Ang sabi niya, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at kahilingan sa kanyang patnubay. Kapatid, sa oras na ito, salaksikin po natin yung ating mga puso. Kung atin pong nakita na kung saan ang bagay na ito ay minsan atin pong nakakalimutan, atin pong titingnan kung ang ating puso po ay malayo sa Diyos. Ito po yung pagkakataon na muli na kung saan lumapit tayo sa Diyos na mayroon pong pagpakumbaba sa kanyang harapan. Katulad po ni Haring David. Si Haring David ay katulad din natin na tao. Mayroong emosyon, nakagawa ng mga bagay na kung saan hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Subalit sa oras na ito muli, pinaalalahanan tayo ng Diyos na kung saan bilang kanyang mga anak, ito dapat palagi ang laman ng ating mga puso, na kung saan palaging mananahan tayo sa presensya ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos may kapayapaan. Sa presensya ng Diyos may kagalakan. Sa presensya ng Diyos ay meron pong tunay na pagpapala na nagmumula sa Kanya. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kausapin mo ng personal ang Diyos. Kung naramdaman mo ang mga bagay na ito na kung saan nakakalimutan mo, hindi pa po huli ang lahat. Ang nais ng Diyos na sa buhay natin araw-araw, maranasan natin ang kanyang presensya. Ano man ang ating gagawin, napakasarap sa piling ng Diyos. Urababarabayakan. Come on, church. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ito. Dahil sa gabing ito, meron pong nais gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang nais lamang ng Diyos sa mga sandaling ito ay bubuksan mo ang iyong puso
At hayaan mo na ang Diyos ang siyang malayang kikilos sa iyong buhay sa oras na ito. Come on. Come on, church. Hallelujah. Come on, kausapin mo ang Diyos. You are my light and Hallelujah. salvation. Yes, O God, salamat, Panginoon. Whom shall I fear? You are the strength Yes. of all my days. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Diyos. Whom shall I be Ang Panginoon ay nandito po kasama po natin sa oras na ito. may rise again. Napakaganda po ang paalala ng Diyos sa atin. Of this will I be Dahil po sa takbo sure ng daigdig sa mga sandaling ito, that I ay minsan will bless the Lord. atin pong nararanasan na kung saan malayong-malayo na tayo sa Diyos. I'll bless your Dahil sa mga bagay na kung saan nagpapadistract sa atin. Subalit sa oras na ito tayo ay pinaalalahanan ng Diyos. bless Dapat yung ating puso katulad ng puso ni Haring David ever. I'll bless na araw-araw sa ating mga buhay, name. naisin natin na maranasan palagi, mananahan Lord, it is you sa Kanya pong I desire. presensya. Urababayakan. It's you that Hallelujah, yes. I seek to live with you in Yes. your house forever. Behold, Moment po natin ito sa Diyos sa oras na ito. your beauty, and in the time Yes, salamat na Diyos. of trouble, in this will I be sure that I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Sa mga sandaling ito, Yes, I will bless tinatawagan ko po ang lahat ng mga overseer, council. Lumapit po tayo rito sa harapan. your holy Kung sino man ang nais ng panalangin sa oras na ito, nandito po ang mga lingkod ng Diyos. I desire. Sige, itabi muna natin yung mga upuan na yan. Lapit po tayo rito, no? Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ito. Pagkakataon na kung saan pinapaalala sa atin ng Diyos. With you in your house forever. Behold, Sige. Praise. your beauty, and in that time Hallelujah. of trouble, of this will I be Panginoon, sa oras na ito, narito po, Panginoon, ang iyong mga lingkod. and I Patuloy mong gamitin, O God, ang mga lingkod mong ito, Panginoon. Upang muli, Panginoon, sino man, Panginoon, ang nakaranas ng panghihina, gamitin mo, O Diyos, ang mga overseers na ito, council, O Diyos, upang ipanalangin, O God, ang iyong mga anak sa mga sandaling ito. Hallelujah. Come on, church. Lumapit po tayo kung nais natin. Yes, I will bless the Lord. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ito. I bless Narito po ang mga lingkod ng Diyos upang kayo po ipapanalangin. Yes, I will Sige, yung iba dito po sa taas. forever. Lapit po tayo rito. Nandito po si Pastor Rowel. Come on. Pastor Romel, pwede ka bang dito sa taas banda, Pastor? Sige po, akyat po kayo. Say that you are and I
the Christ. Yung mga kapatid naman na nasa Zoom, Living God, to us. patuloy niyo pong damhin ang presensya ng Diyos. Say that you Yung mga kapatid na nasa Zoom, say that kausapin niyo ang Diyos ng personal. Oh, hallelujah, yes. Living God, you ask me Thank you, Lord. to I say that you Thank you for your presence, O God. say that you are the Christ. Lord, napakabuti mo, O God. Sakila ka, Panginoon. Living God, Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. say that Salamat, O Diyos, sa iyong paalala, O God. you are the Christ. Salamat, O Diyos. And I will Oh, hallelujah. Lord forever. I bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Son of a living God. Son of a living God. Son of a living God. And I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I'll bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Yes, I will bless the Lord forever. I bless your holy name. Son of the living God. Son of the living God. Oh, you are my life and my salvation. Sino pa po? Pwede po kayong umakyat dito kay Pastor Joe? Hallelujah. Brad? Son of a living God. Son of a living God.
trust Him at all times. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon the ground, and I will not be moved. And I say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, a very present help in times of Whom have I in heaven but You? There's none like beside
Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Lord, napakabuti mo, O Diyos. Wala kang tulad, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong presensya sa gabing ito. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na gabing ito, gabi na kung saan, muli, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, pinalakas mo, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Dahil ikaw po ang Diyos na hindi po nagbabago. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. So bago po tayo magtapos, tayo muna ay magkaroon ng offering. No? So lapit na lang po kayo rito. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So muli, sa gabing ito, on behalf po ng JEDSA Council, no? Kami pong lahat muli ay nagpapasalamat sa buhay po ng bawat isa, yung mga nandito at maging nasa Zoom. Salamat po, no, sa buhay ng bawat isa dahil sa kabila po, no, ng tayo ay pagod sa trabaho, busy kung ano man ating mga ginagawa, subalit nandun yung ating puso, no, na kung saan ang araw na ito ay atin pong maibigay sa ating Panginoon. Salamat din, no, sa buhay ni Pastor Dong na kung saan ginamit ng Diyos upang muli, no, tayo po ay paalalahanan. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ni Pastor Dong. Maging sa JEDSA 9, Pastor Romel, at saka sa JEDSA family, at JEDSA 9 family, salamat din, no, dahil bukas din ang kanilang puso upang ang lugar na ito ay gamitin po natin, no, tuwing tayo po ay may mga gawain na katulad nito. United Worship, salamat din sa inyong mga buhay. So patuloy din kayong pagpalain po ng ating Panginoon. So napakaganda po noon dahil alam natin na lahat po ng ating ginagawa, ito po ay para sa Diyos. Kaya nasa atin yung tunay na kagalakan sa ating mga buhay. Amen? So sige, tayo po ngayon ay manalangin. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa victory, Father God, na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, ang gabing ito, gawain mo, Panginoon. Kaya marapat kang pasalamatan. Marapat ka lamang ugad purihin at itataas sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa mga salita na aming narinig sa gabing ito. Isang paalala, Panginoon, na kung saan, bilang iyong mga anak, ang amin pong ninanais, meron po kaming puso katulad, O Diyos, ni Haring David, na yung ninanais, Panginoon, yung manahan palagi, Panginoon, sa iyong presensya, Father God. Salamat sa buhay ng iyong mga anak na narito, Panginoon. Ang dalangin ko, O Diyos, ang patuloy, O God, na kalakasan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maging sa oras na ito, Diyos, tinataas ko rin ang mga pagpapalang ito, O God. Lord, I pray right now, Father God, na i-bless mo, Panginoon, ang mapagpapalang ito, Panginoon, upang matugunan, Father God, ang pangangailangan, O God, ng iyong iglesia. Lord, patuloy ko rin dinadalang yung Panginoon, na ibalik mo sa iyong mga anak, Panginoon, ang mga pagpapalang ito, na siksik, liglig, at umaapaw. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, napakabuti mo. Dakila ka, O Diyos, dahil ikaw po ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Purihin ka, Panginoon. Itaas po natin yung ating mga kamay. Hallelujah. Mga minamahal kong kapatid, sa atin pong paghiwa-hiwalay, ay atin pong tanggapin ang bendisyon na nagmumula sa Panginoon.
Pagpalain nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain kayo ng kanyang kapayapaan, gabay at walang hanggang pag-ibig. Samahan nawa kayo ng Diyos sa bawat hakbang na inyong landas at ipagkaloob sa inyo ang lakas, pag-asa at kagalakan araw-araw mula ngayon at magpakailanman. Mga minamahal kong kapatid, tanggapin niyo po ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So God bless at maraming salamat po sa lahat. Mga kapatid sa So, maraming salamat maging dito sa loob. God bless po. God bless po. God bless po. Parang ayaw niyo pa Salamat. yatang umuwi. Kulang pa ba? Thank you po. God bless po. Thank you. Maraming salamat po, Pastor. God bless po. Thank you po.